Huwag kang duwag. Suntukin mo siya. Kathleen, narinig kong nagtagumpay ka ng 10 sunod na panalo. Tara, maglaban tayo. Duwag? Sa palagay mo ba karapat-dapat ka sa titulo ng kampeon? Malapit na akong makalaya. Huwag mo akong isali dito. Lumayas ka. Tigilan mo na yan. Pumunta ka sa impyerno. Abot mo na ang buong kapangyarihan ngayon. Tandaan mo, huwag kang gumalaw ng padaskol-daskol. Sa loob ng susunod na 3 taon. Mr. Ho BBS, Huwag mong gamitin ang iyong lakas para mang-api ng iba. paano kung maghiganti ako para sa aking mga magulang? Hayaan mo na, lang sa oras. Imposible ito! Dahil sa kanyang mabuting asal, binigyan si Eflin ng maagang paglaya. Hindi masama. Ivan, subukan ko. Lumayas ka. Huwag kang makisali sa pagtitest namin ng lakas Costa. Mag-ingat ka! Kung sakaling masaktan ka namin, huwag kang iyak. Charlotte. Sige. Tapos na tayo ngayon. Maaari na kayong umuwi. Charlotte, bakit pinapaalis mo na ang lahat? May aasikasuhin ako mamaya. Eflin, linisin mo ang lugar na ito. Nagtataka ako kung bumaba ang lakas ko nitong huli. Maligayang bati sa pagtatakda ng bagong iRecord. Ngayon na. Hindi ito maaaring mangyari. Ito, ikaw ang nagturo sa kanya niyan? Isang maliit na trick lang. Maaabalay ang gago ng sandali. Pero kapag naunawaan niya, tapos na. Matalas na pagkilos ng paa, isang maling hakbang, at lahat mawawasak. Eflin, ano ang itinatago mo? Ganun ba? Hindi. Ikaw, tingnan mo. Yubi, Stardy, papatayin kita. Patayin ako, hindi ka sapat na malakas. Bata, akala mo ba talaga malalampasan ako ng iyong mababaw na mga galaw? Mamamatay ka ngayong araw. Talaga? Nagdududa ako. Papatayin kita. Sumasuka ako. May puso ka ba? Kumakain lang ako. Paano naging problema iyon? Hinahabol tayo ni Hank. Paano ka pa nakakakain? QX. Well, gusto mo ba talaga na buwagin ng club? Yeah, matagal ka na sa club. Iba na kung manatiling neutral. Pero wag mo namang dagdagan pa ang problema. Tama na, kayong dalawa? Charlotte, tama si Flynn. Kainin na lang natin ito. Huwag mo silang pansinin. Pagkatapos natin, maghihiwalay na tayo ng landas. Pinaghirapan ninyong lahat ang mga nakaraang taon. Sisiguraduhin kong makakatanggap kayo ng separation pay.
Isa kang talunan. Charlotte, pupuntahan ko siya. Tawagan mo ako kung may mangyari, tara na. Kung gusto mo pa na matuto ng ilang kasanayan, pagkatapos mo umalis, QXE React. Pumunta ka sa Legacy Club. May utang na loob sa akin ang may-ari nila. BXSR, ipakita mo sa kanya ito. Ipakita mo sa kanya ang sulat na ito. At tatanggapin ka niya. Charlotte, QXE React, salamat sa lahat ng tulong mo. Alam ko. Kumain na tayo. Mr. Hobbs. Boxing lang ang alam kong gawin. Ano ang pangalan mo? Gusto mo bang sumali sa club ko? Kasama ang pagkain. Charlotte, maaari akong tumulong. Saan napunta ang lahat? Kumakain, ha? Ano ito? Pagkain ng pamamaalam? Charlotte, di ba? Dumating ako para hamunin ka ngayon. Lalaban ka ba? O susuko na lang? Sinabi ko sa iyong umalis. Bakit hindi ka pa umalis? Umalis? Didi, walang aalis ngayong araw. Talunan, huwag kang makisali. Huwag mong dagdagan ng gulo. Tigilan mo ang kalokohan. Simulan na natin ang laban. Hindi kami natatakot sa iyo. Tapusin na natin ito. Nagmamadali ako. Hank, ang kapalaluan ay naghahatid sa kapahamakan. Wala kaming sama ng loob. Bakit ang galit? Galit? Hindi naman. Narinig ko lang ang pambihira mong kakayahan at nais makipagsabayan. Kung ikaw ay magsalita ng maayos, tatawagin kong pag-amin mo ng pagkatalo. Sumpain ka! Tumahimik ka. Charlotte, yung gago na yon. Sabi kong tumahimik ka. Hank, hindi man kami ang pinakamalakas. Pero kilala kami sa mga sirkulo ng martial arts sa Nivon. Matagal nang sinabi ng Martial Alliance, dapat tayong magtulungan. Sinusubukan mo bang labanan sila? Ang mga taong ito ay mga walang kwentang tao. Gago ka! Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Frank, lumaban ka. Ipakita mo sa kanya ang ibig sabihin ng mga walang kwenta. Bata. Halika at harapin mo ang iyong wakas. Eflin, anong ginagawa mo? Itay. Gago ka. Gaano katapang hamunin ang aming amo? Wala kang saysay. Mamatay ka kung gusto mo, pero pinapalinis mo kami? Ang kapal. Sila iyon. Sila ang mga pumatay sa aking ama. Subukan mo. Parang matatakot ako sa iyo. Ivan, bumalik ka. Charlotte, bakit matakot sa kanila? Walang katulad ang lakas ni Ivan. Walang dapat katakutan. Oh, itong si Hank na ito puro kayabangan lang. Nanay si Ivan sa suntok na bakal. Mula noong bata pa siya. Hindi maabot ng malaking lalaking iyon ang bilis niya. Tiyak na mananalo si Ivan. Mas matitigas sila kaysa sa iniisip mo. Ano ba ang alam mo? Isa ka lang tagalinis. Sino ang nagpahintulot sa iyong magsalita? Tama na. Kung matalo si Ivan, sumugod kayong dalawa para iligtas siya. Hindi siya dapat masaktan. Naintindihan? Sige. Nakuha ko. Ano ba? Hindi pwede. Lubos na kong binigay ang lahat.
Iwan. Sino ka? Para labanan ako? Meron siyang 5 bali ng tadyang at paalis sa binti. Kailangan niya ng gamutan ngayon. Iwan mo siya sa akin. Sparring lang yun. Bakit ka naging lubhang marahas? Huwag mo akong tawaging malupit. O Rick, masyado lang siyang mahina. Sasabihin ko, hindi ka naman mas magaling. Ikaw, Iwasan mo na ang lahat ng kalokohang ito kung kaya mong talunin ako sa parehong kalagayan. Sige na. Kung hindi, sarhan mo ang walang kwentang bibig mo. Dalhin muna si Ivan sa paggamot una. Hindi ako aalis. Kakayanin ko pa. Tigilan mo na ang pagpapaliban parang duwag. Lahat kayo sabay-sabay na lumaban sa akin. sobrang labis na yan. Ano? Anong gagawin mo? Putang ina mo. Sugurin natin siya. Matatalo na naman tayo. Tumahimik ka. Ang pagiging walang kwenta ay isang bagay. Pero ngayon pinanghihinaan mo kami ng loob. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Nakita mo naman ang kaya niyang gawin ni Frank. Sa palagay mo, kaya nilang makipagsabayan sa kanya? Mas magaling sila kaysa sa isang duwag na tulad mo. Kahit paano may lakas sila ng loob. Ikaw? Paano mo? Tama na. Flynn, hindi ka nakikipaglaban. Kaya hindi mo naunawaan ang lakas ng loob ng isang manlalaban. Bukod pa riyan, hindi basta-basta sina Liam at Patrick. Magkasama sila baka hindi matalo. Nakikita mo ba yan? Wala siyang pagkakataon si Frank. Laban kina Liam at Patrick na magkasama. Hindi. Bitawan mo. Patrick, Liam, Put ng ina mo. Papatayin kita. Tingnan mo ang nagawa mo. Hindi ka nagpigil. At hinampas mo sila ng napalakas. Paano na nila masisiyahan sa paalam na pagkain ngayon? Charlotte, malakas talaga si Frank. Hindi niya napigilan ang sarili. Sana ayos lang iyon. P, tangina mo. Ginawa mo talagang galit siya. Pero paalala ko sa'yo, narito ako para sa isang hamon. Ipatawag mo ang isa pang manlalaban. O kaya, ituturing ko ito bilang pagkukumpisal. Charlotte, kaya ako pa lumaban. Hayaan mo akong... Nakakakilig naman ito. Nakakaiyak na. Paano kung ganito? Paglingkuran mo ako ng 3 taon at bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Panaginip lang yan. G, go ka! Sige, subukan mong patayin kami. Kung hindi, pagbabayarin ka namin isang araw. Tama iyan. Patayin mo kami kung may lakas ka ng loob. O hindi kami susuko. Hindi ninyo ako kayang talunin mga talunan. Kahit bigyan ko pa kayo ng lahat ng oras sa mundo. Miss Lovell, maging malinaw ako. Maaaring paglingkuran mo ako at papayagan kitang mabuhay ng payak o kaya ang inyong club ay mawawala sa Nivon. Tigilan mo ang kalokohan. Lalabanan kita? Ganyan talaga ang gusto kong walang takot na tapang. Frank, turuan mo si Miss Lavelle ng leksyon. Sige. Sandali lang. Ano ba? Papatayin kita. Ano? Susuwain mo ba ang mga tuntunin ng na? Sige, suntukin mo ako. Sumusumpa ako, hindi ako gagalaw ni Katiting. Ikaw, ano? Suntukin mo ako kung kaya mo. Akala ko matapang ka. Talunan. Get go. Flu Urvay. Maligayang bate, Per, sa pagpanalo sa round na ito. Peace, tangina. Charlotte, Flynn, Mahusay ang ginawa mo. Bibigyan kita ng dagdag sahod. salamat. Lahat ng ito ay salamat sa kanya. Natsalaw ako. Masarap ang pakiramdam ko. Okay, naiintindihan ko. F. Lynn. Salamat. Pamilya tayo. Hindi kailangan ng pasasalamat. Eflin, epektibo ang iyong mga pataksil na galaw. Ngunit makinig ka dito. Mga panlilin lang ay mga panlilin lang. Kapag ikaw na ang turno, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kakayahan. Ang mga panlilin lang na iyon, gagana lang minsan. Ano sa palagay mo?
maglabas ka muna ng sama ng loob. Pula na ang buong mukha mo. Huwag kang magwala at kagatin ako. Aw! Ikaw ang una kong nakita na manalo ng napaka-awkward. Bumaba ka sa ring. Tumigil ka sa pagpapahiya sa sarili mo. Bugbog siya ngunit nanalo pa rin sa KD. KD, wala pang sino man na nanalo ng ganito. Oso nga talaga siya. Puro kalamnan siya, walang utak. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ikaw, kung tatanungin mo ako, Huwag kang magdahilan. Kung hindi ka makikipaglaban, meron akong bitamina para sa utak. Inumin mo. Maaaring makatulong ito sa iyo. Gusto mo ba? ikaw, Tangang oso. Tapos na ang kasiyahan. Magkita tayo sa finals. Halika. Eflin, maghintay ka lang. Haharapin kita. Gago, tagalinis ka lang. At gusto mo akong awayin? Gusto mo bang mamatay? Subukan mo ako. Paano kung ako ang manalo? Paano kung Seryoso? Akala mo matatalo mo ako? Nababaliw ka na ba? Eflin, alam kong mabuti ang intensyon mo, pero hindi mo siya kayang talunin. Tumabi ka. Ako ang lalaban sa kanya. Charlotte. Kaya kong manalo. Sinabi ko nang tumabi ka. Charlotte. Miss Lovely, laban ng hamon ito. Makipagtulungan ka. Itabi mo yung drama mo sa ibang lugar. Eksakto. Bakit hindi ka nalang sumuko at maging babae ni Hank? Maiiwan sa'yo ang club mo. At makikita mo kung gaano siya kalakas. Anong lakas ng loob mong insultuhin si Charlotte? Papatayin kita! Eflin, walang utang na loob kang go! Hindi ba't mabuti kang ang tratuhin ni Charlotte? Napagtanto mo ba na hindi mo siya pinoprotektahan? Sa halip, ginagawa mo kaming katatawanan. Lahat kayo, tumahimik. Eflin, huwag kang magpanggap na bayani. Pwede ka nang umatras. Charlotte, nauubos na ang pasensya ko. Kung ayaw mong lumaban, isara mo na ang lugar na ito. Pero kung gusto mong gawin ang huling desperadong hakbang, tigilan mo ang pag-aaksaya ng oras. Charlotte. Charlotte, magtiwala ka sa akin. Kaya ko ito. Sige na. Ang bilis. Nagpapigil siya kanina. Ay naku, Patay na si Eflin. Gago ka. Pag-iwas lang ba ang alam mong galaw? Subukan mong harapin ako kung may lakas ka ng loob. Sige, suntukin mo ako. Eflin, umalis ka dyan. gusto mo bang mamatay? Delikado ito. Akala ba niya talaga na dahil umiwas siya sa ilang suntok ay kaya niyang talunin si Frank? Ano? Ano? Paano niya nagawa ang ganong klaseng lakas? Hindi ko alam na ganito kalakas si Flynn. Si Frank ay hindi bababa sa 400 pounds ang timbang. Pero madaling pinatumba ni Flynn siya. Ang lakas niya ay kapantay ng sa akin. Siguro hindi naman pala sira ang makina. Ivan, tingnan mo. 399999? Paano? Paano nangyari ito? Nakuha nga niya ang score na iyon. Gago. Kung kaya mong patumbahin si Frank, hindi ka karaniwang manlalaban. Pero hindi pa kita narinig nun. Sabihin mo sa akin, sino ka talaga? Isa lang akong kawawa. Hindi mahalagang banggitin. Isang kawawa? Ang isang kawawa ay hindi kayang patumbahin si Frank. Ang labis na pagpapakumbaba ay isa lamang paraan ng pagpapasikat. Ginamit ko lang ang ilang basikong galaw na itinuro ni Charlotte. Kung sa tingin mo iyon ay nagpapasikat. Napakakitid ng isip mo. Ikaw? Kaya si Charlotte ang nagturo sa kanya? Naipaliliwanag nito. Suwerte talaga siya. Ako ang nagturo sa kanya? Hindi ko siya kailanman nagturuan ng anuman. Natalo ang lalaki mo. Hindi ba ibig sabihin nun na bigo ka? Oo, bigo ka. Ngayon, dalhin mo ang mga tauhan mo at lumabas ka. Sa wakas, iyon lang ang kaya mo. Anong kabiguan? Ginapi kayo ng aming tagalinis. Pero nang ahas ka pa ring hamunin kami? Nawala na ba sa isip mo? Kayo lahat. Sige,
Gago, hindi kita palalampasin. Tayo na. Aalis? Akala mo basta ka nalang papakita at hahamunin kami. Tapos aalis ka kung kailan mo gusto. O duwag ka na. Ano ang sinabi mo? Eflin, tama na. Isara mo na ang bibig mo. Kung matalo ka, aminin mo. Kung hindi, ipagpatuloy mo ang laban. Eflin, tumahimik ka na. Charlotte, aalis na sana ako. Pero pinilit niyang makipaglaban sa akin. Kaya gawin natin sa paraan niya. Pagkatapos kong wasakin siya, susunod ka. Eflin, nasisilaw ka na. Nanalo ka minsan sa swerte. At ngayon, akala mo hindi ka na matatalo. Maaring malakas si Frank. Pero siya ang pinakamahina sa mga nangungunang trainee ni Hank. Gayon pa man, wala sa amin ang makatalo sa kanya. Lalo na si Hank. Charlotte, magsalita ka naman. Sa Champ Club, mas gugustuhin naming mamatay ng nakatayo kaysa gumapang para mabuhay. Kahit kami lahat ay bumagsak, hindi kami uurong. Eflin, ano ang tsansa mong manalo? Charlotte. Sport. Ano? Eflin, ikaw na? Go! Sana mabulok ka. Kaysa magreklamo. Bakit hindi mo isipin kung bakit biro lang ang panalo mo? Nandaya sila. Mga talunan lang. Magbubunto ng sisi sa iba. Ito ang una. At umaasa ako na ito ang huli. Kung gagawin mo ulit ang ganyang pagkakamali ng baguhan, umalis ka rito. Ano? Nagsasalita ako rito. Nakikinig ka ba? Nakuha ko. Tiger. Tumalilis ka. Eflin 1, naglalaro ka? Hen, kung gayon tingnan natin kung sino ang mas madumi. Sige, Kid, natapos na ang prelims natin. Ang kasunod ay ang unang laban ng 137W47A Semifinals. Paki-welcome ang unang manlalaban natin mula sa Legacy Club. Carlos. Eflin, huwag mo siyang pansinin. Heto, manalo ka sigurado. XE, gagawin ko. X. Kasunod, paki-welcome ang kalaban ni Carlos, ang pinakamalaking underdog sa DOC ngayong taon, Eflin! Eflin, kay Charlotte ka. Hindi kita papatayin. Pero baka maliitin ko ang braso mo o binti. Talaga? Sa tingin ko puro kasalita. Wala nang iba. Sino ka talaga? Ang pangalan ko ay Eflin Pierzon. Sige, tandaan mo ang mga salita ko. Natalo ako ngayon, pero isang araw, papaluhurin kita sa harap ko. Tara na. Natalo ba tayo? Nanalo? Nanalo nga tayo. Nanalo tayo. Eflin, salamat. Kung hindi ka sumaklolo, napasara na sana ang club natin. Charlotte, pinupuri mo ako. Kasapi rin ako ng club. Nanalo lang ako dahil nakita ko ang kahinaan nila. Bukod pa rito, ang mga galaw na ginamit ko ay natutunan ko sa'yo. Kung may karapat dapat pasalamatan, ikaw iyon. Magaling ang ginawa mo. Sige, tigil na ang formal na usapan. Heto, uminom ka. Eflin, kahit anong mangyari, kailangan kitang pasalamatan. Charlotte, para saan ito? Kung iginagalang mo ako bilang iyong boss, kunin mo ang pera. Ako.
Kailangan ni Ivan at ng iba pa ng panahon para gumaling. Plano kong isara ang club ng ilang araw. Samantalahin mo ang pagkakataong ito para maglakbay at magpahinga. Okay lang. Pumunta ka na. 10, kasama mo na ako ng 3 ay taon at hindi ka pa nagkaroon ng tunay na pahinga. Samantalahin mo ang pagkakataong ito para magpahinga. Sige. Magsaya ka. Harrison, magkita tayo. Gusto kong pag-usapan sa iyo ang isang bagay. Eflin, tama ba? Ikaw ay. Nakita ko kung paano ka lumaban kanina. Eflin, dapat kang sumali sa mga laban sa ilalim ng lupa. Mas malaki ang kikitain mo kaysa rito. Hindi interesado. 1 million! Kung matatalo mo siya, makukuha mo ang 1 million. 1 million. Kasama ka ba? Alam mo ba, sa iyong kakayahan, malaki ang kikitain mo dyan. Magkano ba ang kinikita mo sa club bawat buwan? Isang laban lang sa ilalim ng lupa na makakakuha ka. Nasaan siya? Sabihin mo kung nasaan siya. Siya si David Wolfe, ang may-ari ng club sa ilalim ng lupa. At narinig ko na may malaking boss sa likuran niya. Sabi, sino mang talunin si David Wolfe ay makakakuha ng $1 million. $1 million iyon! Tunay na pera. Malaki yan. Nakatad ka ba? Kung matatalo ko siya, makikilala ko ang boss sa likuran niya? Tatay! Kung matatalo ko siya, makikilala ko ba ang lalaking pumatay sa tatay ko? Tatay! Walang ingat na, go, nangahas na hamunin ng aming boss. Napatay siya at iniwan kami para asikasuhin ang kanyang katawan. Ano ba naman? Nasaan siya? Nasaan siya? Sino? Tara na. Dalhin mo ako sa underground club na iyon. Sige, bitbitin ko to para sa'yo. Sige, tara na. David. Tatay! Tatay! Siya na yun? Pare. Eflin. Astig si David. Pinalipad niya lang yung lalaking yun. Mananalo ba ako kung tataya ako sa kanya? Siyempre. Naglagay ng 102 fouls at doble na agad. Hindi ko dapat hinabol ang malalaking panalo. Sinong nakakaalam na tang ina yung lalaking yun? Sinong nakakaalam na tang ina yung lalaking yun? Oh, talunan. Nawala lahat sa akin. Ibalik mo ang pera ko. Hoy, si David Wolf, yan. David Wolfe. David Wolfe. David Wolf, anong ginagawa mo? Laban tayo. Bata, sino ka ba? Hindi mo lang ako basta-basta mahahamon ng ganyan. Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Sino ka sa palagay mo? Hindi mo alam ang mga patakaran at nandito ka para magboxing. Sa tingin mo ba, nagloloko ako sa'yo? Sino itong lalaking ito? May lakas ng loob siyang gumawa ng gulo. Umalis ka. Gusto mo bang mamatay? Eksakto. Sino ang nagdala sa kanya dito? Hindi mo nga alam ang mga patakaran ng lugar na ito. Akala mo ba ang mga manlalaban dito ay para lang ipakita? Mga gwardiya, nasaan ang mga kwardes? Ilabas niyo ang gago na ito. Huwag niyo siyang hayaang gumulo sa negosyo ko. Bata, kung gusto mo makipag-boxing sa akin, may taya. Hindi ako lumalaban ng walang taya. Sapat na ba ito? Ang laban ko ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. At ikaw ay dumating na may dalang maliit na barya? Niloloko mo ba ako? Bata, kunin mo ang iyong maliit na barya at magpatingin ka sa ulo mo. Hindi ka na babagay dito.
Ang gago na ito ay nangangahas na tumaya gamit ang ONLV is in the 1,000 yen. Nababaliw ka na ba? Eksakto. Ang mga gago na walang pera ay hindi nababagay dito? Umalis ka. Umalis ka. Eflin, maaari mo ba talaga manalo sa labang ito? Kung gayon, sasagutin ko. Hiheng ang iyong taya. Oo. Sasagutin ko. Ang kanyang taya. Kaya magkakilala kayo. Kaya laktawan natin ang usapan. Magsisimula na ang laban. Mabilis ka. Hindi masama, pero mabagal ka pa rin. Sa palagay mo mananalo ka? Talagang hindi. Masyadong mabilis si Carlos. Ito, Eflin ay mapapagod. Totoo, sanay si Carlos sa mga sipa. Maliban kung lumapit siya, hindi mapipigilan ni Eflin siya. Pero sanay si Eflin sa malapit na labanan. Maliban kung lumapit siya. Mayron, walang ibang pagpipilian. Patuloy na manood, sa palagay ko. Mananalo siya. Sam, mananalo kaya si Eflin? Tinaya namin lahat ng meron kami. Oo. Kung matalo tayo ulit, tapos na tayo. Eksakto. Sam, magsalita ka. Tama na. Maayos ka noong ikaw ay nanalo. Nadulas siya ng kaunti. Nataranta ka. Hindi mo ba kayang patuloy na manood? Pero, tama na. Maniwala ka sa kanya o hindi, Lim Al-in. Ito ang iyong pagpipilian. Mukhang hindi tayo dapat mamuhunan sa kanya. Patuloy na manood. Pakiramdam ko, marami siyang itinatago. Eflin, kung iyon lang ang meron ka, Buex, talagang nadismay ako. Sa palagay ko, hindi na ako makapagpigil pa. Hindi ka panipaniwala ka. Maliban kung haharapin ang isang hindi matatalong kalaban. Hindi ka dapat gumamit ng higit sa 10% ng iyong lakas. Naiintindihan mo? Tama si Mr. Ho BBS. Huwag malitin ang pinakamahusay. Imposibleng manalo gamit ang 10% ng lakas. Sa ganoong kaso, kailangan kong gamitin ang 20% lakas. Gagamit na ba siya ng lahat? Tumigil ka sa pagpapanggap. Mamatay ka. Baliw ka ba? Pinapaikot-ikot ka nila. Para mapagod ka. Kapag ubos na ang lakas mo, tapos ka na sa kanila. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Pero, magtiwala ka sa akin. Eflin, good luck. Ilabas mo ang iyong mga tauhan. Bata, bibigyan kita ng kredito para sa iyong tapang. Ngunit ito ay isang underground boxing club. Kailangan mong pumirma sa Death Pact para makipaglaban. Ano ang problema? Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, umalis ka na. Bakit ka nandito kung takot kang mamatay? Nagbibiro ka lang sa akin. Akala ko ikaw ay isang big shot, pero sumusuko ka agad. Pagdating ng Death Pact. Anong duwag? Umalis ka na. Sila ang nagsimula nito. Bakit hindi mo sila tinatawag? Huwag makipagtalo sa kanila. Pero sobra na sila. Hindi na nanalo ng laban sa mga salita. Ipadala mo lahat ng tauhan mo ng sabay-sabay. Makakatipid ito ng maraming oras. Bata, yung kayabangan ang magiging iyong pagbagsak. Mga pare, hulihin siya. Ako mismo ang nagsanay sa mga junior na ito. Maaari ka pang umalis bago tayo magsimula. Maaari kang umalis. Ngunit, ang pera ay mananatili. David, patayin siya at itapon siya. Gustong-gusto kong makakita ng mga aroganteng payaso na katulad niya, na nabubugbog at umiiyak parang mga sanggol. Pustahan tayo ng $1 milyong. Ni hindi siya makakalampas sa ikatlong junior bago mabugbog ng walang humpay.
Pupusta ako ng 2 milyong dolyar na hindi niya malalampasan ng pangalawa. Blackout, mangyaring gumawa ni MJ Preventive Measures na maaga. Talunan, pumunta ka sa impyerno. Hoy! Eflin, dahan-dahanin mo sila. Huwag mong malitin sila. Ang mga lalaking ito ay may dugo sa kanilang mga kamay. Kanilang mga kamay. Talaga? Lalo pang dahilan para ibagsak sila. Medyo arrogante ka. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ito ginagawa. Huwag kang tumayo diyan. Sabay-sabay kayong lumapit sa akin. Patayin siya. Patayin siya. Malakas, pero hindi sapat ang bilis. Mabilis, pero kulang sa lakas. Ayos. Yan ang tunay na kapangyarihan ni Flynn. Mga gago kayo. Nakita niyo ba yon? Yan ang kaya talagang gawin ni Flynn. Lumampas na siya sa hangganan. Magporma. Nandaraya kayo. Paano naging daya yon? Gusto niyang labanan silang lahat ng sabay-sabay. Huwag mong sisihin ang sino man ngayon. Eksakto. Ang lakas nila ay nasa pinag-isang atake. Paghiwalayin mo sila at baka makasurvive siya. Pero itong mayabang na to, gustong lumaban sa marami ng sabay. Tiyak na babagsak siya. May sayad siya. Mukhang kumikita ako ng malaki ngayon. Patayin siya. Black alert, mangyaring gumawa pangalaga. Patayin siya. Patayin mo na siya ngayon. Oy, patayin siya. Ano? Imposible yan. Ngayon, ikaw na ang susunod. Kawili-wili. Matagal-tagal na rin. Akong hindi nakakita ng ganito kagaling. Batang, karapat dapat kang maging kalaban ko. Sa wakas, papasok na si David. Maaring mayabang siya, ngunit may record siyang sumusuporta rito. Nakipaglaban siyang mag-isa sa 10 mandirigma. 7 nasugatan niya at 3 ang napatay. Makatarungang sabihin na walang katulad ang kanyang record. Tunay nga, sa paglipas ng mga taon, may hindi bababa sa dus-dusenang naghamok sa kanya. Huwag nang pag-usapan ang pagtalo sa kanya. Ang makaligtas lamang sa isang laban sa kanya ay sapat na para maging isang napakagaling na mandirigma at magtagumpay. Ngunit ang lalaking ito ay ayaw tumalikod. Inilalagay niya ang kanyang buhay laban kay David. Iyon ay halos pagpapakamatay. Bata pa naman siya. Nais niyang gumawa ng kasaysayan. Sayang, magiging isa na naman siyang biktima ni David. Hoy! Flynn, magpahinga muna sandali para makabawi. Hindi kailangan. Batang, magpahinga ka habang may pagkakataon ka pa. Kung hindi, wala nang iba pang pagkakataon. Wala kang kakayahan. Maraming taon na ang nakalipas, may isang gurang nagagawang nagsabi rin yan. Hulaan mo? Pinatay ko siya mismo sa harapan ng kanyang anak. Ngayon, sabihin mo sa akin, makakasabay ba niya ako? Kahit nasa kanyang libingan? Naghahanap ka ng kamatayan. Nervyoso si Carlos. Mukhang naapektuhan siya ng mga salita ni Eflin. Anong desisyon ang kanyang gagawin? Tingnan mo, gumalaw siya. Mamatay ka na. Imposible. Ang bilis nun. Hindi ko nga nakita kung paano siya umatake. Yan ba ang tunay na lakas ni Eflin? Nakakatakot yan. Hindi niya matamaan si Carlos kanina, pero ngayon nahuli niya siya ng ganun lang. Ito na ba ang pagkagising ni Eflin? Si, talunin mo siya. Imposible. Imposible. Walang paraan na matatalo ako. Malakas ka. Pero mas malakas ako. Natalo ka. Hindi. Paano ako natalo? Paano ako natalo sa kanya? Ang tubig.
Papatayin kita. Papatayin kita. Hindi! Eflin. Ikaw na Eflin. B. Star D. Patay ka na. Raby, ito ba ang mga patakaran mo? KD, yeah. Kung hindi nagpigil si Eflin, tapos na sana siya. Ngayon, naglalaro na siya ng marumi. Gaano ba kagaling ang DOC? Nakapagpapamulat ito. Para manalo, itinapon na niya ang kanyang dangal. Raby, gumawa ka ng paraan. Hindi mo ba nakikita na nalason si Eflin? Carlos, nawala na ba sa isip mo? Tigil ka ngayon din! Ang nagwagi. Ako lamang. Dahil lang nasaktan ako. Akala mo mananalo ka? Patay ka na. Susuko ka. Maari mo na bang ipahayag ang nagwagi ngayon? Eflin Pezon ay pumapasok sa semifinals. Eflin, ayos ka lang? Hoy, bastos iyon. Bastos? Dapat mong itanong sa kanya kung ano ang kanyang ginawa. Charlotte. Nagkasala na ba ako sa iyo? Bakit mo ito ginawa? Siniraan mo ba ako? Para kay Carlos? Ano ang sinasabi mo? Eflin! Eflin? Hindi Eflin! Bear. Ikaw ba ang may gawa nito? Drake, nais ko lamang turuan. Ang tarantadong iyon ng leksyon, nandaya siya. Kaya mas lalo akong nandaya. Mukhang proud ka pa dun. Drake. Baliw ka. Sino ang nagpahintulot sa iyo na gawin iyon? Sino ang nagpahintulot sa iyong gawin iyon? Walang nagbigay sa akin ng pahintulot. Nais kong maghiganti. Kaya ginawa ko ito. Paghihigante? Bear. Nawawala ka na ba sa isip mo? Alam mong tayo ay malapit nang magpapatakbo sa publiko. Gayunpaman, nakialam ka sa labang ito. Nagnanais ka ba ng kamatayan? Tiger, gusto ko lang maghiganti. Hindi ko naisip. Drake. Si Bere? Ang pagsasabi sa akin ay walang nagbabago. Narito kayong lahat. Ginoong Bale. Hoy, Bear. Narinig ko. Malaki ang pagkakamali mo. Ginoong Bale, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Hindi ko sinasadya. Dapat mong malaman na tayo ay magpapatakbo sa publiko ngayon. Ngunit halos ginawa mo. Lahat ng ating pagsisikap ay masayang. Sabihin mo sa akin, paano kita parurusahan? Ginoong Bale, patawad po. Ito ay aking pagkakamali. Sabihin mo, Bear. Alam mo, ang gusto ko ay hindi ang iyong paghingi ng tawad. Drake, asikasuhin mo ito. Huwag mo itong gawing mahirap para sa akin. Salamat po, Ginoong Bale. Bear. Bakit ka narito? Anong gusto mo? Mag-usap tayo, Mr. Pearson. Charlotte, maghintay ka sa labas. Pero, Teritoryo ito ni Drake. Kung gusto niya akong saktan PR, pwede ba akong tumakbo? EAR. totoo yan. Kung may kailangan ka, tumawag ka para sa akin. Maliit ang kwarto. Wala nang mapag-upuan.
Sabihin mo na ang punto. Diretso ka. Sa ganoong kaso, magiging prangka ako. Sinusubukan mo ba akong suhulan para matalo? Nagkakamali ka. Wala kaming pakialam kung manalo ka o matalo. Ibig sabihin? Ang nangyari ngayon ay hindi aming intensyon. Para doon. Narito ako para mag-alok ng pinakatapat na paumanhin mula sa aking kumpanya. Lubusan ninyo akong nilason. Sa palagay mo ba palalampasin ko to? Sa pamamagitan ng pera at magaganda salita? Drake. Hindi maaari yon. Ang aming katapatan ay higit pa be, fundiain. Yumuko si Bear sa ilalim na taktika. Para lamang manalo. Nahiya kami ng malaman namin. Upang makamit ang iyong kapatawaran, ipinakikita namin sa iyo ang kanyang ulo. Hindi lamang iyon. Kung mananatili kang tahimik tungkol sa insidenteng ito, malalaman mo ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Mike, kasama ang listahan ng lahat ng sangkot. Ano? At ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang kasunduang ito. Ang kailangan mo lang gawin ay lagdaan ang kasunduang ito. Nagsaliksik ako tungkol sa iyo. Pumunta ka sa DOC para maghiganti sa Beast Club at malaman ang katotohanan tungkol sa kamatayan ni Mike mula sa amin. Ngayon, binibigyan kita ng pagpipilian. Sa sandaling lagdaan mo ang iyong pangalan, sasabihin namin sa iyo ang lahat. Sa palagay mo maniniwala ako sa iyo? Maniniwala ka. Walang kabuluhan sa iyo ang magkabilang pagkawasak. Hindi mo makukuha ang impormasyong gusto mo? At magiging walang kabuluhan ang iyong pakikilahok. Tama ba? Ipinakita ko na ang lahat ng aking mga baraha. Nasa iyo na ang natitira. Lagdaan mo at tawagan ako. Magpapadala ako ng isang tao upang sabihin sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman. Kung tatanggi ka, hindi mo malalaman kung bakit namatay ang iyong ama. Tawagan mo ako sa lalong madaling panahon. Paalam. Ilabas ang ulo. At ang pera. Ilabas mo rin yan. Eflin, huwag mong pakinggan sila. Gusto lang nilang tatatakan ng iyong mga labi. Kung mag-uurong ka na ngayon, mawawala ang lahat ng iyong pagsisikap. Oh, Eflin, basta manalo tayo. Kailangan pa rin nilang magsalita. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang dapat kong baliwalain na lang ang pagkakataon na malaman kung bakit namatay ang tatay ko? Hindi yun ang ibig namin sabihin. Kung gayon, ano ang ibig ninyong sabihin? Eflin ako. Binibining level. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Kailangan kong magpahinga. Salamat sa inyong lahat sa patuloy na suporta sa aming paligsahan. Ibinibigay namin sa inyo ang DOC Championship Semifinals. 4 na manlalaban lamang ang nakarating sa puntong ito. Sila ang ace ng Beast Club. Drake. Ang pangalawang ace ng Beast Club Taiga. Mayroon din tayong pinuno ng Legacy Club, Ginoong Harrison Foster. At panghuli, ang rising star ng DOC tournament na ito, Eflin Piezon. Ngayon, ating tanggapin ang mga manlalaban ng unang round. Drake at Harrison, papasok na sa ring. Huwag kayong mabahala. Hindi gagawa ng maling desisyon si Eflin. Ngunit, Desisyon. Nagsisimula na ang laban. Sa dalawang suntok lamang, nakakona ni Drake si Harrison Auong. Iyan ang kapangyarihan ng isang top champion. Batiin natin si Drake sa pag-advance sa finals. Ang bilis naman. Susunod, ating tanggapin ang mga manlalaban ng ikalawang round. Taiga at Eflin. A stat, Taiga and Eflin. Fire hashtag. Nasaan si Eflin? Huwag mong sabihin nagatras siya. Sino ang nakakaalam? Baka hindi pa siya nakakabawi mula sa pagkalason. Huwag kang gumawa ng mga dahilan para sa pagkakaroon ng cold fate. Kung may kakayahan ako, tulad niya, gagapang ako rito para lang lumaban. Eksakto, mas marangal na mamatay sa pakikipaglaban. Masyado naman kayong maigpit na lason siya. Masasaktan lang siya ni Tiger. Maliwanag, siya isang duwag. Mga dahilan lang yan. Eksakto. Natakot siya? Nakakainip. Mukhang nahuhuli si Eflin. Ayon sa ating mga patakaran, maghihintay tayo sa kanya isang huling minuto. Kung hindi pa rin siya darating pagkaraan ng isang minuto, mawawala ang kanyang karapatang makipagkompetensya. Eflin, mangyaring narito ka. Ngayon, nagsisimula na ang countdown.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, ikinalulungkot kong i-announce. Huwag kayong magmadali. Pasensya na. Nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ako huli sa laban, hindi ba? Hindi ka dapat narito. Laban lang ito. Bakit ang tense? Dahil, hindi masama bata. Tara na. Mas nakakatakot ang lakas ng tigre kaysa sa akin. Hindi masama. Muli. Nakakatakot ang lakas ng tigre. Nagtataka ako kung mananalo si Eflin. Kung hindi siya nalason, baka manalo siya. Pero pagkatapos, Mabuti siya. Inisahan ka nila. Huwag na natin pag-isipan. Relax. Tiyak na mananalo si Eflin. oo. Muli, XE. Walang butas ang kanyang mga suntok. Kung gayon, gagawin ko lang na magpakita ka ng isa. Nahanap ko na. Ay, nako. Ah, Good show, BBS. wala akong makitang pagkakataon sa iyong mga galaw. Paano kita matatalo? Walang pagkakataon? Sigurado ka? Akain ng kalaban. Naintindihan? Ikaw. Sayang ang aking mga pagsisikap sa pagtuturo. Kalimutan mo na. Balang araw. Kapag nakilala mo ang isang eksperto katulad ko na walang ipinapakitang pagkakataon, maiintindihan mo. Ang galing. Eflin. Lahat. Sa palagay ko, kailangan natalakayin ang pagkalason kahapon. Eflin Pierzon. Nalalaman ko ang tungkol sa iyo. Pumunta ka sa DOC para magiganti sa Beast Club. At malaman ang katotohanan tungkol sa kamatayan ni Mike mula sa amin. Ngayon, pinibigyan kita ng pagpipilian. Sa sandaling pumirma ka ng iyong pangalan, sasabihin namin sa iyo ang lahat. Sa palagay mo maniniwala ako sa iyo? Maniniwala ka. Walang saysay ang mutual destruction para sa VAU. Hindi mo makukuha ang impormasyong gusto mo. Awite, at ang iyong partisipasyon ay magiging walang kabuluhan. Tama ba? Hinding-hindi titigil ang Beast Club para manalo. Bakit? Gusto nilang mag-public para ang pera mo ay maging sa kanila. Tama ba ako, Scorpio? Kaya pala alam na namin ng maaga kung sino ang lalaban. Pekeng labanan lang pala. Buwiste, ginago nila tayo. Ibinalik ang pera. Gusto naming refund. I-refund kami. Ibinalik ang pera. Bigyan kami ng refund. Ibinalik ang pera. Ibalik ang pera namin. Kamusta? Scorpio, ito pala ang dakilang palabas mo. Grand Ipoplano, ang iyong maganda ang mga balak. Pero kapag sumabog ang mga bagay, napatutunayan na hindi ka may kakayahan na maglaro ng larong ito. Pwedeng bumaba ka na ngayon. Wala kang silbi. Hindi mo kayang hawakan ito. Makinig ka. Hindi na ako mag-i-invest sa Beast Club. Aalis na rin ako. Eflin. Mabuti. Magaling ang paglalaro. Ipasa ang salita. Huwag hayaang si Eflin ay umalis sa lugar na ito ng buhay ngayong araw. Ibalik ang pera. Ibalik ninyo ang aming pera.
Gusto mong mamatay? Umalis ka. Umalis kayong lahat. Hoy, Eflin, makakapatay ka ng mga tao, alam mo? Pero kaya mo ba? Hindi mo ba gustong malaman kung paano namatay ang tatay mo noon? Dapat ay tinanong mo na lang ako. Sasabihin ko sa iyo. Ganyan kabait ka? Nalaman ng tatay mo ang isang bagay na hindi dapat niya malaman. Kaya, inakit ko siya papunta sa aking underground ring. At pinaapak ni David ang kanyang ulo. Isang suntok. Isa pa. Pagkatapos, isa pa hanggang sa siya ay malapit ng mamatay. Pagkatapos nito, ipinadala ko siya sa iyo. Gusto kong panoorin siyang mamatay sa mismong harap ng anak na pinakamamahal niya. Oh, Kai. Ano? Galit ka na ngayon? Ang limutin ko. Muntik ko nang makalimutan. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng tatay mo bago siya namatay? Mas mabuting tumahimik ka. Siya ay napakakawaawa nang siya ay gumapang sa harap ko. Sinabi niya, pakitulutan ninyo akong makita ang minamahal kong anak sa huling sandali. Papatayin kita. Eflin, ito ang aking teritoryo. Huwag kang magpadalos-dalos. Ano naman? Ngayon, ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng aking ama. Lumaban ka sa akin. Kung gayon, hulihin siya. Ay naku. Naku! Put ng ina mo. Ang ginagawa mo lang ay makipagsabuatan laban sa iba. Patrick, tara na. Flynn, Charlotte, huwag kang padalos-dalos ngayon. Kung hindi, mamamatay sila. Put ng ina mo. Ganun ba? Pinagkalugi mo ako ng malaking pera. Ibinabawi ko lang ang kaunting tubo. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na ang iyong pagkakataon. Flynn, may pambihira kang kapangyarihan. Kung gagamitin mo ng buong lakas, ang katawan mo'y mabibiyak. Kung ilalabas mo ang lahat, maghanda kang mawala lahat ng iyong kakayahang lumaban. Ginoong Ho, BBS. Sa palagay ko'y tadhana talaga akong maging karaniwang tao. Anong kalokohan ang kinukutya mo? Tumahimik ka na. Sinabi ko sa iyong tumahimik ka. Ngayon, turno mo na. Ano? Hindi ako natatakot sa'yo. Eflin. Tigil. Tayo na, Charlotte. Hintayin mo ako. Paswo. Eflin, tigil mo ang pagpupunas niyan. Halika at kumain. Okay. Sige na. Bilisan mo. Heto, tayo'y magtagay. Sige. Sige na. Mabuhay. Sige. Maupo ka. Eflin, bakit hindi mo pinatay si Scorpio noong panahong iyon? Maaari mong ipaghiganti ang iyong ama. Kung pinatay ko si Scorpio, magkakasala ako. Bukod pa rito. Sa palagay ko, may ibang magpaparusa sa kanya. Sa mga krimeng kanyang nagawa. Oo. Breaking news. Ang may-ari ng Beast Club Scorpio Bale ay hinatulan ng kamatayan sa pagsusugal, pagpatay, at iba't ibang krimen.
Tayo'y uminom, mabuhay. Oh, Mabuhay. mabuhay. Kayong lahat, mabuhay. Oso. Drake. Tan, ano ang gagawin natin ngayon? Ipalaganap ang balita na ang oso ay umurong na. Nakuha na. Gayun din maghanda ng mga regalo. Dadalawin natin si Eflin. Ang balita tungkol dito ay hindi dapat kailanman lumabas. Kung hindi, tayo rin ay mamamatay. Oo. Doktor? Kumusta siya? Matatag siya. Ngunit napakaraming lason ang nasa kanyang katawan. Hindi siya dapat sumali sa mga paparating na laban. Sa palagay mo, paano siya nalason? Malamang sa tubig. Ang kanyang ininom bago mismo ang laban. Iyon na. Paalam. Hindi ako iyon. Hindi ko ginawa yun. Charlotte. Tingnan, gising na si Eflin. Eflin, hindi kita nilason. Mangyaring paniwalaan mo ko. Eflin, kasalanan ko ito ngayong araw. Hindi ko inasahan na gagawin ni Carlos ang gayong bagay. Huwag kang mag-alala, Harrison. Ayos lang ako. Magaling. Oh, sige. Ngayon lang, nagpadala ng mensahe ang DOC. Tila umurong na ang oso. Umurong? Mula sa alam ko kay Charlotte. Hindi niya kayang saktan ka. Ngunit biglang umurong ang oso. Kaya... Nakuha ko na. Natutuwa ako at nakuha mo. Sige, magpahinga ka. Bukas ang semifinals. Magpahinga kang mabuti. Oo. Eflin. Bakit ka narito? Ano ang gusto mo? Ayos ka lang? Oo. Did ayos lang ako. Mabuti. Walang gulo ngayong gabi. Kumain muna tayo at bumalik bukas. Sandali. Anong gusto mo? Magaling kang lumaban. Sumali ka sa Beast Club. Sabihin mo, suweldo mo. Pasensya. Hindi interesado. Maaring ialok sa iyo ng Beast Club ang pinakamagandang kapaligiran sa pagsasanay, ang pinakakumpletong pagkukotse, at mas malaking entablado upang magningning. Eflin May, talino ka. Huwag mong sayangin sa isang mumurahing club. Hindi mo makakamit ang pagkakataon mong umasenso. Sumali ka sa amin, at kakalimutan ko ang nagawa mo kay Panther. Lynn, binibigyan ka lang namin ng pagkakataong ito. Dahil may talino ka. Huwag kang walang utang na loob. Paulit-ulit mong sinasabing gusto mo akong kunin. Ganito ba ang paraan mo? Ikaw. Kalmado sa ilalim ng presyon. Eflin, gusto ko iyan. Tiger, humingi ka ng tawad. Drake, bakit ako? Ano? Pinagtatanong mo ako? Pasensya. Nadala ako. Patawarin mo ako. Tanggapin ang paumanhin mo. Pero tungkol sa pagsali sa Beast Club? Salamat pero hindi. Hindi ako interesado. Salamat pero hindi na. Hindi ako interesado. Ikaw, Tiger. Eflin, huwag kang magmadaling sumuway sa akin. Ipapakita ko sa iyo na ang pagsali sa Beast Club ang tanging paraan para umasenso. Eflin. Huwag kang mag-alala. Mananatili ako. Lalo na para sa'yo. Tungkol saan? Ano ba talagang pinagsasabi mo? Nag-aalala ako na ikaw ang target nila bukas. Duda ako na mangyayari yon. Ang prelims ay isang laban lamang. Kailangan nilang umabot sa semifinals para hamunin ako. Malamang susundan nila. Si Patrick susunod. Charlotte, huwag kang mag-alala. Kung masama ang takbo ng mga bagay, magpapatalo ako. Tingnan natin kung paano niya ako tatargetin. Tigilan mo ang pagpapanggap na matapang. Sa iyong mahinang kasanayan. Sumuko ka na lang kapag nasa taas ka na. Ngunit, Charlotte, nakakahiya iyon. Mas mabuti ang nahihiya kaysa mabasag sa ospital. Ano inaasahan mong sanayin ko ang mga baguhan pagkatapos ng iyong 3? Pero ako... Tama na. Kumain muna tayo. Eksakto. Hapunan. Tara na.
Tagay, F. Lin. F. Lin. Samuel, anong balita? Sinunod ko ang payo mo at sumugal ng lahat sa iyo. Hulaan mo. And kumita ako ng 1.6 milyon. Oo, kung sana'y alam ko. Sana'y tinodo ko na. Sana'y nalimas ang aking pagkawala at higit pa. Eflin, pumusta kami sa iyo muli. Siya nga pala. Narinig namin na ang susunod mong laban ay laban sa isang tao mula sa Legacy Club. Kanino tayo pumusta? paano mo nalaman yan? Well, hindi ba karaniwang kaalaman iyon? Maliban sa finals. Sinasabi ng DOC na lahat ng laban ay ganap na random. Paano mo nalaman kung sino ang kalaban natin? Well, iyan ang sinasabi nila. Pero paano ito magiging tunay na random? Paano pa sila kikita? Ano ang ipinahihiwatig mo? Karaniwan nilang inilalabas ng palihim ang lineup ng isang araw ng maaga. Ang sabi-sabi, kalaban ni Eflin si Carlos Lawson mula sa Legacy Club. Sino? Carlos? Oo, iyan ang pangalan. Kilala mo siya? Tumigil na tayo dyan. Maaga pa. Haharapin na lang natin yan mamaya. Kung gayon, bibigyan ka namin ng espasyo. Eflin, ito ang perang inutang namin sa iyo, kasamang interes. Alis na kami. Enjoy your meal. Eflin, kailangan mo mag-ingat kung kalaban mo. Siya nga. Lampas sa mapanganib. Charlotte, nagtsitsismisan na ba sa likuran ko? Sa likod ko pa nag-uusap? Bakit ka nandito? Kalaban ko ang tao mo bukas. Hindi naman ako basta pupunta ng hindi bumabati, di ba? Eflin, di ba? Napanood ko huling laban mo. Di masama. Charlotte, bakit di mo ako inimbita sa hapunan? Di mo ako nakikita bilang pinsan, ha? May masamang nangyari na dati kay Carlos at Charlotte pag-dating niyo ngayon. Mag-ingat ka. Tahimik ka. Siguro. Hindi ako welcome dito. Eflin, ikinagagalak kitang makilala. Magkasundo tayo. Mula ngayon. Carlos, ano bang problema mo? Ayos ka lang? Oo. Anong problema mo? Lahat dito walang bantay. Tapos gagawa ka ng ganyan? Walang hiya ka. Panggagago? Anong sinasabi mo? Miss Love One, huwag kang gumawa ng kwento. Ikaw, Nakikita ko. Hindi ako welcome dito. Sige. Aalis na ako. F. Lin, magkita na lang tayo. Sa ring bukas. pasensya na. Nadawit kita sa gulo ko. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Masakit siguro iyon. Ano ang tsansa mo laban kay Carlos bukas? 50-50. Sapat na yan. Bendado na lahat. Tawagan mo ako kung may mangyari. Tay, kapag nanalo na ako sa kampyonato, malalaman ko rin kung ano ang nangyari sa iyo. Hintayin mo ako. Mga binibini at ginoo, salamat sa pagsunod sa DOC Championship Tournament. Ngayon, saluhin natin ang unang mga manlalaro ngayong gabi sa... Iwasan mo muna siya. Masasaktan ang kalooban niya kapag namimiss niya. GM Saka ka sumugod. Tandaan, kung lumala ang sitwasyon umurong ka, huwag kang magpanggap na bayani. Nakuha mo? Susubukin ko ang lakas niya para sa'yo. At ngayon, pakinggan natin ang nakaraang taon na taga-bronze medalya ng DOC. Bata, handa ka bang mamatay dito? Relax lang. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang pakiramdam ng totoong impyerno.
papaniwalain kitang patay ka na. Anong sinabi mo sa kanya? Wala. Alam mo ang lakas ni Bear. At si Patrick ay nasugatan na. Flynn, huwag mo siyang pahintulutang masaktan. Huminahon ka. Bata, handa ka nang mamatay? Wala pang laban. Kaya paano mo nalaman na mananalo ka? Gusto ko ang mga taong magagaling magsalita. Ngayong araw, lulumpuhin kita. Ang laban ay magsisimula. Flurry, Muay Thai. Gusto na gusto ko. Muay Thai Flurry. Muay Thai mga maliliit na umiiwas tulad mo. Muay Thai Flurry, Muay Thai. Magpatuloy tayo. Masyadong malaki ang agwat. Kapag tumama ang kamao ni Bear kay Patrick, tapos na siya. Hindi. Hindi na niya kayang lumaban. Kailangan niyang sumuko. Magtiwala ka sa kanya. Anong masaya sa larong pusa't daga na ito? Bear, tapusin mo na ang laban. Eksakto. Masasabi kong ito ang pinaka-predictable na laban kailanman. Itong basurang puro iwas. Malinaw na hindi kalaban ni Bear. Bear, gumawa ka ng galaw mo. Tigilan mo ang pag-aaksaya ng oras. Hindi. Flynn, masyadong malaki ang agwat. Paano siya mananalo? Bata, nawalan na ako ng pasensya sa iyo. Maghanda ka ng mamatay? Umilag ng ilang beses. Mawawalan siya ng pasensya kapag hindi kanya matamaan. Iyon ang pagkakataon mong gumalaw. Halika, ipakita mo sa akin ang kaya mo. Kapag umatake si Bear, ibaba mo ang iyong tayo. Samantalahin ang pagkakataon. Iwasan mo ang kanyang unang atake. Tsaka tirahin mo ang kanyang mga binti. Ngayon, Eflin, halika. Rito agad kapag tapos ka na. Sige. Aksreak veriak. Ano kaya ang nangyayari? Parang may mali. Ivan, tingin. $199,999? P, paano ito naging posible? Tara na. Charlotte ang strength tester. Umupo ka. Mag-usap tayo. Eflin, umupo ka rin. Matapos ang lahat ng mga taon magkasama, magiging tapat ako sa'yo. Ito ay isang pamamaalam na hapunan. Pagkatapos nito, maghihiwalay na tayo. Charlotte, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo ba kaming umalis? Charlotte, kulang ba sa pondo ang club? Kung gayon, maaari naming laktawan ang aming sahod. Kalimutan na natin. Ang pamamaalam na hapunan. Kumain muna, tapos mag-usap tayo. Sige na. Charlotte, sabihin mo na sa amin. Nauhaw kami sa kaalaman. Oh, Charlotte, sabihin mo lang. Nasa ni Fon si Hank. Kami ang kanyang susunod na target. Hank? Yung patuloy na himahamon sa mga club. Naalala ko, minsan niyang sinabi na hahamunin niya bawat club sa bansa. Matagumpay na niyang nalampasan ng 99. Na may 0 losses. Tama ayon sa mga patakaran ng Nivon. Kung may gagawa nito ng matagumpay, dapat kaming magbubuwag at wala tayong kakayahang labanan siya. Kaya, Charlotte, hindi kami natatakot. Ayaw kong maniwala na kaya niyang talunin kaming lahat. Oh, wag sumuko. May pag-asa pa. Sa wakas, is the side Vanat ay mga pangunahing miyembro ng club. Nakasali na kami sa maraming paligsahan at nanalo ng maraming medalya. Walang paraan na hindi natin siya matalo. Eksakto. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, hindi siya mananalo laban sa atin. Ano ba yung ising mo? Hiyak si A. Hindi mo ba narinig si Charlotte? Rick, papunta na si Hank. Paano ka nakatawa sa ganitong panahon? May puso ka ba talaga? Teka. Eflin, anong ginagawa mo? Umatras ka. Huwag kang makialam ngayon. Eflin, wala tayong oras sa mga kalokohan mo. Bumalik ka rito. Charlotte, bagaman isa lang akong tagalinis, bahagi pa rin ako ng club. Pagkatiwalaan mo ako, kaya ko siyang asikasuhin. Hindi mo kailangang makialam. Eflin, ikaw. Charlotte, pagkatiwalaan mo ako. Pero ikaw. Eflin, hindi ba ito sapat na kahihiyan? Isa kang tagalinis na hindi marunong lumaban. Mamamatay ka. Pumunta ka rito ngayon. Kailangan mo bang sirain ang reputasyon ng club? Para lang patunayan ang iyong punto? Eflin, pinahahalagahan ko ito. Pero huwag kang padalos-dalos. Hindi mo kailangang labanan siya. Kung hindi, mamamatay ka sa pagtanggap ng kanyang suntok.
Huwag kang mag-alala, Charlotte. Hindi ako ganoon. Hayaan mong harapin kita. 1%? Hindi pwede yan. Lalabanan ko si Hank. Hindi ko hahayaang isapanganib mo ang iyong buhay. Charlotte, 100% ang ibig kong sabihin. Ano? Gago, saan mo nakuha ang kumpiyansang yan? Eflin! Narinig mo ba ang sinasabi mo? Si Hank yan. Dinurog na niya ang mga pinakamahusay na malalaro mula sa 99 na club. Isa ka lang walang kwentang tao na natuto lang ng ilang galaw kay Charlotte. Anong nagpapalagay sa'yo na pwede kang magmayabang ng ganyan? Ivan, tumahimik ka. Charlotte, bakit ka sumisigaw sa akin? Hindi mo ba nakikita? Ibababa niya ang club? Ang club na ibababa niya? Oh, Charlotte. Bakit mo siya pinagtatanggol? Pakiusap, tapusin mo na ito ngayon. Huli na, para tapusin ito ngayon. Isang hindi ka pani-paniwalang manlalaro si Hank. Gago, wala kang pag-asa. Oh, talaga? Bakit hindi ko napansin? Patay ka. Perpektong mga suntok ni Hank at hindi mapipigilan. Tiyak na matatalo si Eflin. Patrick, Ivan, ano man ang mangyari, protektahan si Charlotte. Kung hindi, kahit manatiling bukas ang club, magiging katawa-tawa tayo sa mundo ng boxing. Huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang masaktan si Charlotte. Kaya mo yan, Eflin. Pag-iwas lang ba ang alam mo? Dumating na ang pagkakataon. Paano ito nangyari? Sasagot ako. Sa pusta niya. Bata, dahil sabi ka namang magbayad sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon. Ihatid mo sa akin ang card. Ako. Bakit ka aalis? Hindi pa tayo nagsisimulang lumaban. Wala kang kakayahang sumampok laban sa akin. Ganito ba ang paraan mo? Kinuha mo ang pera ko, pero ayaw mo lumaban. Ito ay isang scam. Tabatsoy, hindi mo ba alam ang mga patakaran? Kung gusto mong labanan ako, kailangan mo munang lampasan ang aking mga junior. Ininsulto mo ako nang hindi alam ang mga patakaran. Maniwala ka man o hindi, wawasakin kita. At walang sinuman ang maglakas loob magsabi kahit isang salita. Hoy! Bata, ganito ang sistema. Kung gusto mong labanan si David, kailangan mo munang harapin ang kanyang mga junior. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na makaharap si David. Hindi mo alam ang mga patakaran at nandito ka para lumaban? Umalis ka na habang maaari ka pa. Kung hindi, kung mapatay ka, walang sino man ang magiging dito para sa'yo. Eksakto. Umalis ka na, mga tanga. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Samuel, umalis. Pero, bigyan of age. Sino ang gustong mauna? Patayin mo siya. Patayin mo siya. Alam ko na, hindi siya kalaban ni David. Tingnan mo, ni hindi man lang siya makaganti. Ito ang suntukan sa kamay na buhay ko. Ang galing. Anak, gumanti ka. Kung hindi, papatayin kita. Huwag kang mag-aatubili. Nasa iyo lang lahat ng pera ko. Anak, wala ka rin kwenta. Katulad ka lang ng talunang iyon mula 10 taon na ang nakalipas. May hangad ka na mamatay. Tama ka, may hangad na mamatay. Lumaban ka sa akin, patayin mo ako. Ang walang kwenta muli. Ngayon, aking turno na. Ang galing. Nakita mo ba yon? Kaibigan ko yan. Mas malakas siya kaysa kay David Wolf eh. Kamangha-mangha. P.E. David Wolf E. Kunin mo ang id ng SS mo. Inilagay ko ang buong kayamanan ko sa iyo.
Tumayo ka ngayon. Basura, tumayo ka at patayin mo siya. Ang bunganga ng mga tanga. Alam kong may tsansa siyang manalo. Ang pambayad ay 37 sa 1. Huwag gasya ko ng malaki. Be her T of H. Papatayin kita. Pupunta ako para patayin ka. Mr. Bale, tiningnan ko ang kanyang background. Kawili-wili. Kaya niyang itulak sina Hank at David ng ganito kalayo. Tiyak na may potential siya. Jack, labanan mo siya. Sige. Wala kang silbi. Huwag mo akong iwasan. Kapag nakabangon na ako, papatayin kita sa parehong paraan na ginawa ko sa gurang na iyon ilang taon na ang nakalipas. Sugurin mo ako, patayin mo ako. Talunan. Suntukin mo ako. Nanalo siya. Nanalo siya. Alam kong kaya niya to. Nanalo siya. Sure, nanalo siya. Sino? Sino ka talaga? Bakit mo pinatay si Mike Pierce noong 12 taon nang nakalipas? Mike Pearson? Anak ka ba niya? May katuturan iyan? Noon. Muntik na siyang mamatay. Sa aming labanan, nagmakaawa siya ng kahabagan. Ngunit hindi ako tumigil. Patuloy akong lumaban hanggang sa siya'y mamatay. Bata, hindi ka pa nakapatay ng tao, di ba? Heto, patayin mo ako. Magwawakas ka rin katulad ko, patayin mo ako at ipaghiganti mo ang iyong tatay. Hoy, hindi mo. Maaaring patayin siya. Pare, hindi mo maaaring hawakan siya. Ano ba ang problema ninyo? Paano ko nakatawag ng tulong? Labag yan sa mga patakaran? Sino ka? Wala kang kapangyarihan o lakas. Hindi mo karapat-dapat malaman kung sino ako. Siyempre, kung handa kang sumapi sa amin. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon na malaman ang pangalan ko. Who is it? Desidido ka nga ba sa pagprotekta sa kanya? Eh ano ngayon kung ako nga? Sa tingin mo, maagaw mo siya sa akin? Hindi ko inasahan ito. Kahit si Jack ay dumating. Mukhang malas na malas ang batang ito ngayon. Sino? Sino itong si Jack? Si Jack, may palayo na tower, ay isa sa mga pinakamahusay na manlalaban sa ilalim ng lupa ng boxing club. Nakala mo matapang si David, hindi niya kayang tanggapin kahit isang suntok ni Jack. Seryoso? Bakit hindi ko pa siya nakita noon? Si Jack ay isang malaking tao. Kung hindi nanganganib si David ngayon, hindi siya kailanman pupunta rito. Ang batang ito'y napakayabang pa rin, kahit na nandito si Jack. Kung tatanungin mo ako, wala na siya. Hindi mo siya maililigtas. Hindi lang siya ililigtas ko. Papatayin rin kita. Hindi lamang kita ililigtas. Tatapusin din kita. Buwisit. Tapos na. Nawala ang pera ko. Hindi mo ako kayang labanan ng grupo mo. Matapang ka. Magtrabaho ka para sa akin, bata. Nagustuhan ka ng boss ko. Kung gusto mong magtrabaho para sa kanya, mula ngayon, kahit anong mangyari, proteksyon mo siya. Proteksyon niya? Ay nako, hindi makapaniwala na napansin ng batang ito ng boss ni Jack. Bakit siya? Boss ni Jack. Ako si Ures, siya boss ni Jack. Ay, si Scorpio. Ang walang katumbas na hari sa boxing scene ng Nivot. Paano napansin ng isang walang malay tulad niya? Ang isang napaka-importanting tao. Sobrang swerte niya. May backer siya? Baka may ibang kwento ang pagkamatay ng tatay ko. Hoy, bata! Kung alam mo ang mabuti, lumuhod ka at magpasakop ngayon. Hindi ka makaalis hanggat di mo ginagawa. Flynn, ano pang hinihintay mo? Sumunod ka kay Jack. Kikita ka at magkakaroon ng estado. Pag-isipan mo, ano ba talagang nakuha mo? Sa pakikipagtrabaho kay Charlotte? Talaga? Makinig ka sa akin. Kalabihan mo ang pagkakataon ngayon. Lunukin mo ang orgulyo mo at magpasakop. Mamumuhay ka ng marangya mula ngayon. Malinaw na sinabi ko. Ngayon,
Lumuhod ka. Paumanhin. Pero hindi ako ginawa para lumuhod. Sa sinuman. At lalong hindi sa isang taong tulad mo. Matigas ang ulo na tanga. Kung ganon, wala nang dahilan para panatilihin ka. Hulihin siya. Tumigil kayong lahat. Tigil na kayong lahat. Charlotte, anong ginagawa mo dito? Ikaw pa ang nagsasalita. Pumarito ka, ngayon din. Miss Charlotte Lovell, mula sa Champ Club. Ano? Akala mo ba dahil lang sa batang ito, ang tumalo kay Hank, makakaya ng club nyo kaming talunin? Katawa-tawa? Hindi karapat-dapat si Hank sa dura ni Mr. Hart. Eksakto, Miss Love Lau. Alisin mo ang mga talunang, yan dito, hindi kami magpapakita ng awa kapag nagsimula na ang laban. Ang lakas ng loob mo? Ikaw? Hinahamon kitang lumapit at paluin ako. May buyag ka ba? Isang grupo ng mga talunan. Titindig ako rito at maghihintay. Sige, lumapit at paluin mo ako. Iyan lang ba ang kaya mo? Ang kapal talaga ng mukha mo. Magpasikat dito. Umalis ka, mga talunan na tulad mo. Ay, hindi na babagay dito. Ikaw. Eflin, umalis na tayo. Sabi ko, hindi mo siya kaya. Kung hindi niya kaya, ako? Kung hindi niya kaya, ano naman ako? Harrison, bakit ka nandito? Sino itong si Harrison? Bakit si Jack ay parang iginagalang siya ng labis? Hindi mo alam, hindi ba? Si Harrison Foster ay nagsasanay ng Foster jab. Napakalakas nyo. Nakaya si Jack ay tumitigil sa kanyang anino. Nagtataka ako kung bakit ang isang katulad niya. Hey, magpapakita rito. Walang ideya. Mula sa narinig ko, Junong Foster, hindi mo kilala itong batang lalaki. Talaga bang gagawin mo? Ang mamasamain kami dahil sa kanya? Kilala ko man siya o hindi, hindi mo ito pakialam. Natatakot silang masaktan ka. Ngunit ako hindi. Ngayon, bitawan mo siya o tayo ay lalaban. Ikaw ang bahala. Ikaw. May isa akong tanong para sa'yo. Paano namatay si Mike noon? Mike? Nagtataka ako kung sino ka. Patay sa iyong itsura. Anak ka siguro ni Mike ha? Ha? Anak ka siguro ni Mike ha? Kaya pala tuloy-tuloy kang lumalaban kay David. Narito ang katotohanan. Ang iyong walang kwentang amang lalaki ay binugbog hanggang mamatay ni David. Nakiusap siya sa amin na huwag siyang saktan bago siya namatay. Ngunit si David ay hindi nagpadaig. Anong magagawa ko? Siya ay mamamatay ngayong araw. Flynn, mas marami sila. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Charlotte. Salamat sa iyong pag-aalala. Ngunit ito ay personal. Ako ang bahala dito. Charlotte. Harrison Eflin. Tingnan muna natin kung ano ang gagawin niya. Kahit na sila ay lumaban, narito pa rin ako. Tama ka. Eflin. Maging ligtas ka sana. Isuko mo si David. Gusto mo siyang patayin? Sige. Sa patay kong katawan. Pagkatapos malaya kang sumunod sa kanya. Isang gago. Anak, may pagkakataon ka, pero hindi mo ito sinamantala. Gusto mo akong patayin? Halika na, narito ako. Pero hindi mo nga ako mahawakan. Naiinis ka ba? Bastardo. Tumabi ka. Tulad ng sinabi ko, kung matatalo mo lang ako. Maaari mo ba siyang habulin? Hinahanap mo ito. Sa tingin mo ang pagpapalit ng tayo ay makakatulong sa iyo na talunin si Jack? Anong nangyayari sa ulo mo? Wala ka nga sa antas niya. Hulaan mo kaya niya lang tumayo doon at panurin si David na tinutuya siya. Walang paraan na makakahabol siya. Di ba tama? Eflin, kaya mo ito. Hindi masama. Pinagsama-sama niya ang ilang estilo sa iisang galaw. Charlotte, hindi ka naging tapat sa akin. Hindi ko inasahang siya ay gagawa rin ng ganitong kalokohan. Bata, talagang pinagalit mo ako. Mula ngayon. Lalaban na ako ng buong lakas. Bata, pag-iwas lang ang kaya mong gawin?
Masyadong malakas ang lalaking ito. Kahit na mabilis ang mga suntok, ay halos hindi makapagbigay ng tunay na pinsala sa kanya. Para masira ito, kailangan kong hanapin ang mahinang punto niya. Kawawa. Bukod sa pag-iwas, wala ka na bang ibang kayang gawin? Kung hindi ka lalaban, umalis ka na. Akala mo ba talaga na mapapatumba mo si David habang nakikipaglaban kay Jack? Tigilan mo ang panaginip. Eksakto, malaki ang salita mo, ngunit hindi ka naman malakas lumaban. Gising ka at umalis ka na rito. Ikaw. Flynn, huwag mong pakinggan ang kanilang kalokohan. Huwag mong hayaang gumulo sa isip mo. Narito na ang pagkakataon, bata. Maghanda ka sa kamatayan. Ingat, Eflin. Eflin, Ako ay talagang mausisa na makita kung gaano kalayo ang maaari mong marating. Pumunta ka sa impyerno. Paano ito naging posible? Ang pinakamalala ay hindi pa dumarating. Eflin, iwanan mo siya. Charlotte. Hindi ko pinatay ang tatay mo. Hindi ko hinawa yun. Hindi ko pinatay ang tatay mo. Sa palagay mo maniniwala ako sa'yo? Hindi ako nagsisinungaling. Ang patron ng tatay mo ang gustong patayin siya at nakipag-ugnayan sa amin. Pinagulong ko lang siya. Pero hindi ko siya pinatay. Tama na. Hindi ko talaga siya pinatay. Eflin. Eflin, hindi pa natin alam ang buong kwento. Ipagpaliban muna ang paghihiganti hanggang sa malaman natin ang katotohanan. Charlotte, patawad. Nawalan ako ng kontrol sa sarili. Patawad. Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyari noon? Sige. Sasabihin ko. Sasabihin ko na ngayon. Noong panahong iyon. Noong panahong iyon. Pinatahimik nila siya. Charlotte, Harrison, Liam Patrick paumanhin sa pagiging abala. Tanggapin mo ang aking tagay bilang paghingi ng paumanhin. Sa tingin mo ba ang isang inumin ay makapag-ayos nito? Eflin, sa tingin mo ba ay sapat na ito? Charlotte, Maari kong patawarin na itinago mo ang iyong lakas. Ngunit bakit hindi ka nakinig sa akin at nagmadaling sumunod sa kanya? Alam kong nais mong maghiganti para sa iyong ama. Ngunit paano kung mayroon silang ambus doon? Ikaw ang maaaring mamatay. Charlotte. Tumigil ka sa pagtayo diyan. Umupo ka at kumain. Umupo ka. Eflin, kahit na ang bakas ni David ay lumamig, ito ay tumuturo kay Scorpio na nasa likod ng lahat. Marahil siya ay may kinalaman sa pagkamatay ng iyong ama. Akala ko. Ano ang gagawin mo? Hanapin si Scorpio at harapin siya ng harapan? Sige, kayong lahat ay mga matanda na. Huwag kayong magaway na parang mga bata. Bukod pa riyan, si Eflin ay hindi tanga. Hindi siya gagawa ng anumang bagay na pabigla-bigla. Charlotte, hindi ako kikilos ng pabigla-bigla. Mas mabuti iyan. Pagdating sa bagay na yan, Eflin, bibigyan kita ng patnubay. Harrison, pakiusap, magpatuloy ka. DN 7 araw, si Nivon ang mag-host, Dog Championship Tournament. Si Scorpio at ang kanyang club, ang matagal ng mga kampeon ng torneong iyon. At kamakailan, abala siya sa pagtutulag sa kanyang club tungo sa pagiging pampubliko upang maganap ang iPhone na iyon. Gagawin niya ang lahat. At iyan, ang iyong pagkakataon. Maaari kang huminto dito. Maghanda ka na. Kaunti na lang ang oras. Nakuha ko. Bakit ka uminom ng napakarami? Hindi ka kapani-paniwala. Sige, aalis na ako. Charlotte, kung wala nang iba, aalis na rin kami. Mag-ingat ka. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Paumanhin. Ivan, bakit ka... Mag-usap tayo. Sige. Ikaw ba yung nasa punching machine noong araw na yon? Oo. Hindi ko inasahang ikaw ay ganito kalakas. Swertihan lang yon. Tanga ba ako para sa iyo? Karamihan sa amin ay umaabot lang sa 500 pataas. Pero sira mo talaga ang makina. Medyo... Di mapakali ako nung araw na yon. Sige, alam ko kung sino ka. Eflin paumanhin, tungkol sa kanina. Hindi ko yun ikinagalit sa iyo. At saka... Salamat sa pagprotekta sa club.
Para kay Charlotte at para sa amin. Walang anuman. Anak ka? Samuel? Ano ang ginagawa mo? Eflin, hindi ko inasahan makatagpo ka rito. Ikaw talaga ang aking swerteng bituin. Umalis ka! Bata, ikaw na naman. Binabalaan kita. Wala itong kinalaman sa'yo. Pumalik ka. So okay lang ngayon na manakit ng tao? Walang kwentang tao? May nagpagawa ba sa iyong magsalita? Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Sinaktan ninyo ang tropa ko. Sa tingin mo palalampasin namin to? Kailangan mong panagutan ang ginawa mo. Dapat siyang magpasalamat na buhay pa siya. At ikaw ang dahilan kung bakit ako bangkarote. Eksakto. Kung hindi mo ako babayaran ngayon, lalabanan kita. Wala akong pakialam kahit ako mamatay. Tama, magbayad ka. Ano ang nangyayari? Hindi namin matanggap ang pagkalugi. Lahat sila tumaya kay David na mananalo. Sa Underground Boxing Club. Pero ikaw nanalo. Nalugi sila. At siniraan ako. Naiinis din ako. Nawala din ang 1 milyon ko. Kalokohan. Malinaw na ikaw ang nanalo. Bakit hindi mo makuha ang parte mo? Bigyan mo ako ng pera ngayon o pareho tayong babagsak. Ikaw, wala ka bang bait? Sinabi ko na sa'yo, ang pera, nasa Underground Boxing Club. Matigas ang ulo mong gago. Papatayin kita. Ang kapal mo. Gaano ka katapang? Walang pumilit sa'yo sa pagsusugal. Naging sakim ka at natalo sa laro. Harapin mo ang mga bunga ng mag-isa. Eksakto. Bukod pa rito, hindi ko rin nabawi ang pera ko. Bakit mo ako ginugulo? Mas mabuti pang, patayin mo na lang ako. Kung mawawala sa akin ang perang ito, papatayin ako ng asawa ko. Mawawasak ang pamilya ko. Ano ang kinalaman ko dun? Halos pinatay ninyo ako ngayon lang. Oo. Hindi lahat ng malagim na kwento ay karapat-dapat sa awa. Kung hindi ka sana naging masyadong sakim noon, hindi mo sana nawala ang lahat. Kung gusto mong sisihin ng isang tao, sisihin mo ang ilalim ng lupa ng boxing club. Maraming base club, maging siya. Pinamamahala ni Scorpio ang bahay at mandaraya. Paano naging problema ko yun? Pinamamahalaan ni Scorpio ang bahay? Samuel, sinabi mo lang ba? Pinamamahalaan ni Scorpio ang bahay? Oh. Maging HF Lin, hindi lang itong ilalim ng lupa na ring. Si Scorpio ang tagapagtaguyod ng maraming laro. Ginagamit ni Scorpio ang kinita upang itulak ang kanyang kumpanya na mapubliko. Ang mga bukiba sa likod ng DOC ay Scorpio rin? Siyempre, pero ang do at ang ilalim ng lupa na ring ay hindi talaga pareho. Kung matalo siya sa DOC, kailangan magbayad. Pero ang kuponan ng B, star din na yan ay hindi biro. Patuloy silang nanalo. Eflin, bakit hindi ka lumaban sa DOC? May kakayahan kang manalo ng sigurado. Gusto ba ninyong mabawi ang inyong pera? Scorpio. Kumusta na ang pustahan sa DOC nagpapatuloy, Juan? Nahanda na ni Toad ang lahat. Kapag nakipagkita ka na sa ibang tatlong lakas, siya ay mag-uulat sa iyo. Gayun din, ang huling saksi ay napatahimik na. Mabuti. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay nasa kritikal na yugto ng pamumuhunan sa publiko. Ayokong marinig. Chismis tungkol sa isang solong kumpanya. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na natin ang DOC na ito, walang sinuman ang makakaya na pigilan ang aming IPO. Magaling. Kayong dalawa, hintayin niyo ako sa labas. Bale. Ikaw, at ikaw, ang aking mga pinagkakatiwalaang katulong. Alam kong kung minsan, maaari kang maging medyo mayabang. Ngunit sa pagkakataong ito, nais kong isantabi mo ang iyong kapalaluan at magtulungan dahil kailangan nating manalo dito. Naiintindihan. Ang daladala ninyo ay ang mga bagong pampasigla na binuo ng kumpanya. Maaari itong magpataas ng iyong pagtitiis sa sakit ng 20% at ng iyong lakas at bilis ng 50%. Nais ko na bawat isa sa inyo ay harapin ang inyong mga kalaban sa lalong madaling panahon. Kapag tapos na, bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng 3 gintong bar. Salamat, Bale. St. Rio, ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kinagarantiya kong walang magiging problema. Bale. Handa na ba ang lahat? Nakontrol ko na ito. Huwag kang manghimasok sa mga libro sa pagkakataong ito. Kailangang ipakita ang mga ito sa mga shareholder. Kung hindi magtugma ang mga account, hindi tayo mababayaran. Naintindihan. Nangangako ako na ang lahat ay magiging maayos. Kung magiging pampubliko man ang kumpanya, nakasalalay sa iyo. Huwag mo akong biguin. Naintindihan. Eflin, aking kinabukasang kaligayahan. Nakasalalay lahat sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong malaki ang kikitain mo. See? Okay. Narito na tayo. Eflin, mauna na ako. Tara na.
Ikaw siguro si Eflin. Anong meron? Walang espesyal. Gusto lang kitang paalalahanan na magmadali at bumili ng kabaong para sa sarili mo habang kaya mo pa. Pagkatapos nito, wala ka ng pagkakataong gawin iyon. Ano ang sinabi mo? Bata, inaasam ko na patayin ka sa singsing. Tara na, Tiger. Ang mga taong ito ay sobra na. Drake Panther, Tiger at Bear. Ang apat na alas ng Beast Club, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang espesyalidad at lahat sila ay labis na malalakas. Sa lahat. Hindi mahuhulaan si Drake. Eflin, kailangan mong mag-ingat. Kung hindi mo sila kayang labanan, umatras ka agad. Ano man ang mangyari. Ang buhay mo ang nauuna. Huwag kang mag-alala, Charlotte. Hindi ako ang isa na babagsak. Mga ginang at ginoo, magandang gabi. Maligayang pagdating sa taong ito na paligsahan ng kampeonato ng DOC. Ang kompetisyon ngayong taon ay nahahati sa 3 yugto. Ito ay paunang kompetisyon semifinal. At ang final, sa paunang kompetisyon, anumang manlalaro na matalo ng isang beses ay agad na matatanggal. Sige, diretso na tayo sa punto. Ilabas natin ang mga manlalaro para sa unang laban ngayong araw. Tiger at AS7W4 at Liam, malakas talaga si Tiger. Huwag magsapanganib at manatiling ligtas habang sinusubukan ang kanyang lakas. Tandaan, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala, Charlotte. Hindi ko gagawin iyon. Bata, malas, na makaharap ako sa iyong unang laban. Tigilan mo ang kalokohan. Ang laban ay maaaring pumunta sa alinmang paraan. kaya kilalanan ninyo ang isa't isa? Sa ganung kaso, ihanda natin ang unang laban handa at magsimula. Ang laban ay magsisimula ngayon. Siya ay nahuhuli mula sa simula. Si Liam ay nasa ilalim ng napakalaking presyo. Alam niya hindi siya laban. Kaya siya ay umurong sa purong depensa. Sige, Liam! Tingnan natin kung paano mo iiwasan ang suntukong ito. Naku, Liam, sumuko ka? akala mo talaga makakaharang ka sa suntok ko? Pumunta ka sa impyerno? Liam! Dapat alam mo na huwag kang lalaban sa akin sa ring. Meron ka bang kakayahang gawin iyon? G's ay kay susuko. G's in sumusuko na ako. Ano ang sinabi mo? Hindi ko na yun nahagip. Liam? Sumuko na siya! Hindi mo ba nakikita yun? Para sumuko, kailangan itong sabihin ng malakas na manlalaro mismo. Hindi pa niya nasasabi ang mga salita. Ikaw, Tama. Bakit ka nagmamadali kapag nasawa na ako? Ako mismo ang magpapabagsak sa kanya. Chterir? Chterir? Sfterir? Narinig kong mayabang ka at nangahas pang makialam kay Scorpio. Gusto mo bang mamatay? Putang ina mo. Mukhang galit ka. Pero mukhang wala ka pa rin magagawa sa akin, Tomo. Wala ka pa rin magagawa sa akin. Ikaw. Huwag kang mag-alala. Nagbibigay lang siya ng halimbawa sa iyo. Siya ay naglalagay lang. Nagbibigay lang siya ng halimbawa sa iyo. Sa lalong madaling panahon, mas malala ang kahihinatnan mo kaysa sa kanya. Bata, sisihin mo ang iyong malas na kapalaran. Dahil nakilala mo ang ganoong talunan, Pinabati kita. Panalo si Tiger. Liam,
Doktor, kumusta na si Liam? 7 tadyang ang bali, malubhang concussion. Nasa kritikal na kalagayan siya. Kailangan natin siyang dalhin ng madalian. Sa ospital kaagad pabigyan po. Sasama ako sa iyo. Hindi ka pwedeng umalis. Ako, ikaw ang pinuno ng Champ Club. Kung aalis ka, mawawalan ng karapatan ang club na makipagkompetensya. Gusto mo bang pagbugbog kay Liam ay maging walang kabuluhan? Pero, Charlotte? Oo. Charlotte, manalo para sa akin. Sige. Gagawin ko. Sumusumpa ako na gagawin ko. Eflin, nagtiwala ako sa iyo upang ipaghiganti si Liam. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magbabayad sila para dito. Sige mga kababayan, salamat sa pagtitiyagan ninyo ngayong gabi. Pakinggan natin para sa rookie ng taon ng Beast Club. Panther. Tulad ng alam ninyong lahat, si Panther ang rookie champ ng taon para sa Beast. Walang duda na ang kanyang mga kakayahan ay hindi basta-basta. Kung gayon, sino ang kalaban ni Panther ngayong gabi? Kilala si Panther sa kanyang bilis. Halos bawat kalaban ay nabubuwal sa loob ng 10 segundo. Sa loob ng 10 segundo. Halos di bawat kalaban ay nabubuwal sa loob ng 10 segundo. Nagtataka ako kung sino ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito. May pagpapahalaga pa ba yon? Kung sino man yon, mapapaurong sila sa loob lang ng ilang galaw. Ang resulta ay tiyak na. Tama ka. Pusta ko 30 segundo. 30 segundo at tapos na ang kanyang kalaban. Masyado namang matagal iyan. Kung tatanungin mo ako, 20 segundo pinakamatagal. Sa totoo lang, 20 ay masyadong mabait na. 15. Pustahan 15 segundo bago mapaurong si Panther. Eflin. Mag-ingat ka, Tia. Kung hindi mo kayang manindigan, huwag mong pilitin. W4A. At ngayon, sambitin natin ang kalaban ni Panther ngayong gabi. Ang umaasenso na bituin mula sa Champ Club, Eflin Pisna. Eflin, pahihintuin kitang magmakaawa sa loob ng 30 segundo. Oo, inaasahan ko iyan. Drake, bakit ka pa mag-aaksaya ng panahon sa panonood ng laro ni Flynn? Sa kanyang kakayahan, matalo siya ni Panther nang hindi man lang napapagod. Hindi ba't ito ay pag-aaksaya lamang ng oras? Kung nangangati ka para sa paghagupit, maaari kong gawin iyon ngayon din. Bahala na. DIA, hindi kita kinakausap. Baka hindi kasing galing ni Flynn si Panther. Makikita natin. May nararamdaman ako na magugulat tayo sa kanya. Ang laban S74A ay magsisimula na. Bata, mga tuhod sa magiging 30 segundo ka. Magiging nakaluhod ka sa loob ng 30 segundo. Imposible. Dukat si I. Fear net 2. Fear count go. Papatayin kita. Nakita mo ba? Natalo si Panther's social. Natalo ka. Natalo ka. Apat, papatayin kita. Uli na. Ayos! Panther. G, go ka. Gagawin ko. Ano ang sinabi mo? Mali ko. Hindi ko narinig yun. Taka, alisin mo ang mga paa mo sa kanya ngayon. O pupunit-punitin kita. Nagsasabi ka ng banta sa akin? Oo, tama ka ngang tama ko. Binabanta kita ang pamilya mo at mga kaibigan mo. Kung may mangyari man kay Panther, pupuntahan kita. Oo? Oo? Hoy, bantayan mo. Babalaan kita. Sino mang humamon sa Beast Club ay laging nagsisisi. Sigurado ka bang gusto mong laban hanggang kamatayan?
Laban hanggang kamatayan? Mukhang naiintindihan mo. Akala ko makakakita kami ng tunay na palabas. Pero sumuko siya sa isang banta pa lang. Nakakainit. I refund mo ako. Eksakto. Ano ito? Siya ay isang duwag na walang kakayahan. Bumaba ka sa ring. Tumalikod ka. Bata, ang pag-alis ay hindi nangangahulugang talo ka. Ang pagkakaroon ng aming pabor, ang pinakamabuting bagay na nangyari sa iyo. Ganun ba? Mabuting bata. Aminin mo ang pagkatalo mo, bumaba ka. At kapag nagkita kami ng mga kaibigan mo, hayaan ko lang silang umalis. At dapat kitang pasalamatan? Bata, matalinong desisyon. At hindi ka naman masama. Pero si Drake ay... Panther, alam mo ba ang ginagawa mo? Isang laban hanggang kamatayan. Hindi pa ba tayo nagbabangayan? Ngayon mo gustong makipag-ayos? Huli na. Ihayag ang resulta. Binabati kita Eflin sa pagtalo. Siya ay papunta sa semifinals. Sige. Eflin, maghintay ka lang. Kapag pumasok ang mga tauhan mo sa ring, ituturo ko sa iyo kung ano talaga ang kalupitan.